Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ofalsa at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Medyo nagulat si Aaron sa biglaan. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigpit na nagkatitigan si Nahan at Heying. Sa ilalim ng fire jump, hindi makita ng Aaron ang partikular na anyo ng dalawang anino. Mahusay, mahusay, talagang mahusay. Isang kakaibang tunog na parang hanging multo ang biglang tumunog. Ang sama ng tunog ay nagparamdam sa mga tao na ang kanilang mga ngipin ay pinahaba. Akala ko hindi na mabubuksan ang pinto ng Moon Palace. Naisip ko rin na nakatakdang gugulin natin ang natitirang bahagi ng ating buhay sa mahimbing na pagtulog. Ngayon, napakasaya ko. Nang bumagsak ang boses, isa pang kakaibang boses ang tumunog. Kung ikukumpara sa boses ng hanging ghost, parang mas mababa ang boses. Ito ay tulad ng tunog na ginawa ng isang tao na kumukuha ng nagyelo na papel at kinuskos ito ng ligaw sa lupa. Ngumisi si Aaron, ngunit mahinahong tumingin sa dalawang anino. Habang nakikinig sa kanila, lihim siyang nagmamasid sa paligid upang makayanan ang posibleng panganib anumang oras. Anong pangalan mo? Tanong ng boses ng hanging aswang. Aaron. Sumagot si Aaron. Aaron. Inulit ito ng binitay na multo, at saka siya tumango, isusulat kung mabuti ang pangalang ito. Kung tutuusin, malaki ang kahulugan nito sa iyo at sa akin. Angkop din ang tunog ng pagiling, kapag namatay ka, iuukit namin ang iyong pangalan sa Moon Palace upang gunitain na narito ka. Ito ang pinakamataas na karangalan at ang pinakamalaking tagumpay ng iyong buhay. Kung ganoon, ano ang iyong mga pangalan? Ngumiti si Aaron. Naamoy ng binitay na multo ang pananalita, ngunit ngumiti ng may pang-aalipusta at sinabing, kwalipikado ka bang malaman? Haha, mapait na ngumiti si Aaron at umiling, kung hindi ka qualified, hilahin mo pababa. Sa tingin mo ba gusto ko pang malaman? Tinanong kita out of courtesy lang. Yung tinatawag na reciprocity. Since you want to leave my pangalan bilang pagkilala pagkatapos mong mamatay, dapat akong maghukay ng hukay at gumawa ng libingan upang mag-iwan sa iyo ng anino pagkatapos mong mawala. Dahil ayoko nang manatili, ayos lang. Hindi ko na kailangang maghukay ng hukay at gumawa ng libingan para sa iyo. Pagkababa pa lang ng boses, humagalpak ng tawa ang nakakagiling na boses, mabahong bata, baliw ka talaga. How dare you say such words in front of us? If someone else, I can tell you very responsibly that he will be frustrated sa tabi ko at mamatay na walang malilibingan. Pero para sa'yo, ngumiti siya, hindi ako magagalit. Dahil maaari kang pumunta dito, ibig sabihin, ang 14 na paninda sa labas ay nalutas mo na, at mayroon kang kapital na maipagmamalaki. Nakangiting sabi ng hanging ghost, ngunit sapat na ang kabaliwan ng isang tao, kung hindi, pagtawanan siya ng iba, wala siyang kaalam-alam at palaka sa ilalim ng balon. Sa tingin mo, maihahalin tulad tayo sa 14 na basura sa labas. Hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang tunay na kapangyarihan. Patawarin mo kami, para sa kapakanan ng gusto pa rin kita, masisiguro kung may iwan mo pa rin ang sarili mong pangalan at kaluwalhatian dito. At saka, mas madali kang mamatay. Sa pamamagitan nito, muli niyang ipinadala ang kanyang tunay na anti-Buddha ay isang kakaibang tawa na parang kinurot at sumabog ang kanyang lalamunan. Narinig na may goosebumps ang Aaron. For the sake of your good attitude, I'll give you one last chance. Kung iingatan mo ang pangalan mo at mawala ang Moon Palace, at least you two can stay in a place after death, para hindi mag-isa. Ang mga salita ay nahulog, Aaron ay hindi pa rin mapagpakumbaba at hindi sumusuko, at ang kanyang mga mata ay napuno pa ng isang bahagyang masayang tingin.
Natahimik agad ang dalawang anino. Ilang sandali pa, nagtawanan silang dalawa, at mapait na ngumiti ang nakakagiling na tunog, parang masarap na alak ang gusto mo. Sa bahay, ang lahat ng mga ilaw ay biglang nagsimulang kumikislap, at ang kakaibang kapaligiran ay lumitaw din ng baliw. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Iniulat ni Han Sanchen na siya ay nasobrahan sa kanyang chi at tumingin sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Kasabay nito, sinimulan niya ang Jade Sword sa kanyang kamay at handang lumaban anumang oras. Sa kakaibang pag-angat, bigla na lang nawala ang dalawang tumatalon na apoy sa upuan sa harapan, at ang dalawang madilim na anino ay nakatago sa dilim. Ang malakas na malansang amoy ay naging mas masangsang, at ang nakakagat na yin chi ay biglang nagmula sa paligid. Mag-ingat ka. Sa sandaling ininom ni Aaron ang kanyang galit, direktang itinulak niya ang katakawan ng kasamaan gamit ang isang palad, at ang kanyang katawan ay biglang tumagilid. Brush. Halos sa sandaling makaalis ang isang tao at isang hayop, ilang madilim na anino ang dumaan din sa isang iglap. Ang masasamang mata ko ay ganap na umiwas sa 1 milimetro dahil sa mahigpit na pagtulak ni Aaron. Ngunit nagdusa ang Aaron sa oras na ito. Kahit na nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso, tumingin siya sa ibaba at pinunit ang lahat ng damit niya. Kung hindi dahil sa proteksyon ng walang kamatayang Black Armor at Frost Jade Armor, naniniwala si Aaron na ito lamang ay sapat na para tuluyang mawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Nakakakilabot na anino. Sumimangot si Aaron at hindi napigil ang sumigaw. Pagkatapos ay ibaba ang iyong mga mata at tumingin sa unahan, ngunit ang madilim na anino ay nasa maliwanag at madilim na mga ilaw ng maraming oras. Mag-ingat ka at magtago ka sa likod ko kung kinakailangan. Sabi ni Chong Evil Tao Tai, pinaikit ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid ng mas mapagbantay. Ang masamang mata ko ay umungal sa mahinang boses, ngunit hindi pinabulaanan ang Aaron. Bahagyang hinayaan niya ang kanyang sarili na sundan ang likod ni Aaron, at ang isang malaking mata ay nagmasid sa paligid. Wow! Isa pang bug zone ng maulap na hangin ang tumama, at ilang madilim na anino ang muling tumama sa mga kumikislap na ilaw. Sa kabila ng sapat na paghahanda, gayunpaman, ang direksyon ng mga taong ito ay kakaiba at ang bilis ay napakabilis. Pabayaan ang pag-atake sa kanila, kahit na ang simpleng pagtatanggol ay napakahirap. Gamit ang isang brush, agad na nag-iwan ng malalim na marka ng dugo si Aaron sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay tinina ng dugo ang kalahati ng kanyang mukha na pula kasama ang marka ng dugo. Hehe, ano ba, mabahong bata. Iba talaga ang pakiramdam sa mga basura sa labas. Pero huwag kang magtaka o matakot. Sa simula pa lang ito. Nang makitang sunod-sunod na nasugatan ang Aaron, muling tumunog ang dalawang boses, at ang tono ay puno ng malalim na kabalintunaan. Hindi sila pinansin ni Aaron, pati na ang pinsala sa kanyang katawan. Nakatingin lang siya sa paligid gamit ang kanyang mga mata, parang may iniisip. Nang makitang hindi sumagot si Aaron, medyo nainis din sila. Ang mga ilaw sa paligid nila ay tumalon ng mas mabangis. Sa madilim na hangin, naririnig pa nila ang mga pagsabog ng mga multo at lobo. Kilala ng Aaron ang mga multong ito na umiiyak at umaalulong ang mga lobo, ngunit nilibak lang nila ang kanilang sarili sa ibang paraan. Sa ngayon, mas alam ni Aaron na dapat siyang maging kalmado at panatilihin ang kanyang ritmo. Bahagya lang siyang napabuntong hininga at inayos ang paghinga, kaya hindi na siya kumibo at handa na siyang magdepensa anumang oras. Muling tumataas ang maulap na hangin. Gusto mo pa bang sumama? Skyfire. Sa dagandong ng galit, biglang lumitaw si Chunwo sa kamay ni Aaron. Gamit ang kamao ni Aaron, direktang tumama si Chunwo pataas. Gayunpaman, sumugod ito hanggang sa may apoy sa kalangitan, at pagkatapos ng pagsabog sa tuktok ng bulwagan na higit sa 10 metro sa itaas ng ulo, dumaan ito ng walang nataman o nataman ng anuman, ngunit lumiwanag. Ito sa buong pagsabog. Shit, akala ko may nahulaan ka. Ang resulta, bulag ka. Ang boses ng hanging ghost ay halos tumunog sa kanyang panunuya at panunuya sa sandaling walang laman ang Aaron Chunwo. Ngunit sa oras na ito, hindi pinansin ni Aaron ang kanyang plano. Mabilis niyang hinawakan ang Jade Sword sa kanyang kamay at tumalikod para hiwain ito ng diretso. Umuungol. Isang malungkot na sigaw ang biglang tumunog. Sa ilalim ng espada,
ang anino ng isang itim na gas ay naputol sa kalahati. Ano? Halos magkasabay na nagulat ang dalawang boses ng pangungutya. Malamig na ngumiti si Aaron at kinuha ang matakon na lasa ng kasamaan. Nang mabilis na kumilos ang kanyang mga paa, lumitaw siya sa ibang direksyon sa susunod na segundo at muling bumunot ng Jade Sword. Pagkatapos ay sinundan niya ang masasamang matako, ngunit bigla ring naglalayon sa isang anggulo at diretsyong tinapakan ito ng isang kuko. Dalawang malungkot na sigaw ang muling tumunog, at sa ilalim ng isang tao, isang hayop, isang espada at isang kuko, ang itim na usok ay nagkalat kasama nito. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo, tumingin sa isang tiyak na direksyon at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Bang! Sa bulwagan, biglang lumiwanag sa oras na ito. Matapos mabuo at sumabog ang apoy sa kalangitan, mabilis itong muling namuo, at pagkatapos ay agad na naging isang dragon ng apoy, na direktang dumaan sa apoy sa nakapalibot na mga dingding. Pagkatapos nito, ang mga ilaw na ito ay naging matatag sa isang iglap, at ang liwanag ng buong bulwagan ay nanatiling matatag. Ang mga anino ay talagang mabilis, ngunit gaano kabilis ang mga ito kung wala ang mga ilaw na ito bilang isang takip. Malamig na sabi ni Aaron. Ikaw. Malinaw, ang mga salita ni Aaron ay tumama sa susi ng bawat isa. Ang kanilang mga boses ay hindi na mayabang, at ang bawat isa ay galit at pipi sa lugar. Tama siya. Ang anino ay talagang sapat na mabilis, ngunit kung kailangan mo ng mas mabilis na bilis, kailangan mo ang nakatagong tulong sa pagitan ng mga ilaw. Kung ang mga ilaw ay maliwanag, ang mga anino na ito ay mawawala ang kanilang proteksyon at pagtatago, at ang banta ay talagang mababawasan. Hindi bababasa, ito ay totoo para sa taong maaaring makarating dito sa pamamagitan ng mga layer ng obstacles. Okay, kawili-wiling lalaki. Ang tunog ng pugiling ay malumanay na ngumiti, at pagkatapos ay isang madilim na anino ang dahan-daang lumitaw sa harap ng Aaron. Sa wakas ay nakita ni Aaron ang lalaki sa harap niya sa sandaling ito. Bagamat siya ay may hugis ng tao, ang kanyang buong katawan ay ganap na parang tubig na gawa sa mercury. Wala siyang limang pandama, ngunit maaari siyang magkaroon ng bibig at mata sa pagitan ng kanyang mga salita, na lubhang kakaiba. Halos sa sandali ng kanyang hitsura, ang parehong figure ay lumitaw sa harap ng orihinal na upuan. Tulad ng taong Mercury, ang kanyang buong katawan ay ganap na malambot at gawa sa tubig, ngunit ang kanyang buong katawan ay hilig na maging transparent. Makikita mo pa sa kanyang katawan ang mga bagay sa likod niya. Katulad ng taong mapang-asar, automatiko din niyang binabalangkas ang mga tampok ng kanyang mukha kapag nagsasalita, ngunit kapag hindi siya kumikibo, siya ay ganap na parang isang personal na butil ng tubig. Nagkatinginan sila. Pagkatapos, malamig na pinuri ng lalaking Shuizo ang Aaron at nakangiting sinabi, sa tingin mo ba ay hindi ka magaling sa sinabi mo? Pero banibiro lang kita. Ang tunay na kalupitan ay simula pa lamang. Ngumiti din si Aaron, ito rin ang binigay sayo. Kanina lang, performance lang para sayo. Ang yabang. Pagkatapos, biglang bumaril ang dalawang watermen sa Aaron. Ang bilis nito ay kasing bilis ng baha. Wow! Sa isang kisap mata, dalawang figure ang lumitaw sa harap ng Aaron. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao at nataman ang Aaron ng harapan. Si Han Sanchen ay hindi magalang. Habang hawak ang Jade Sword sa kanyang kamay, ang buong lalaki ay direktang sumugod. Ang masasamang tao tay ay umungal din ng husto, na sinundan ng Aaron. Masyadong walang laman ang katawan at gumagalaw ang katawan. Biglang tumabi si Aaron upang maiwasan ang suntok ng lalaking Shuizo sa kritikal na sandali. 72-way sword. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sinamantala ang kanyang pag-iwas, si Aaron ay sumigaw ng malakas at direktang inatake ang lalaking Shuizo na ganap na malapit sa kanya gamit ang isang Jade Sword. Sa kasong ito, wala itong depensa. Para sa Aaron's 72-way Divine Sword, ito ay natural na parang karne sa chopping board, ngunit ito ay hinahawakan sa kalooban. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi nang ahas na magkaroon ng kaunting kagalakan. Naniniwala siya na ang lakas ng dobleng Diyos ng buwan ay hindi magiging ganoon kalakas. Maaari siyang ganap na talunin ng kanyang sarili sa isang maikling round. Doon, ang masamang matako ay umungal at direktang tumalon sa taong Mercury sa kabilang panig. Wow! Bang! Dalawang malinaw na tunog ang sabay na tumunog. Binasag ng espada ang taong. Patak ng tubig,
at pinakuluan ng masamang matako na kuko ang taong pilak ng tubig. Ngunit nang ang isang tao at isang hayop ay malaking kalaban, bawat isa ay tumagos sa kanilang mga katawan at ginagawa ang kanilang mga katawan na sumabog sa isang grupo ng mga patak ng tubig. Biglang sumigaw si Aaron sa pagkagulat, sa sandaling matapos ang boses, ang mga patak ng tubig ay biglang nagtipon muli sa isang iglap, at halos namuo sa paligid ng Aaron. Hindi, biglang napagtanto ni Han Sanchen na may mali, ngunit halatang huli na ang lahat, masyadong malapit ang distansya ng dalawa. Huli na para makalaya ang Aaron, sa napakalaking kamao ng mga taong Shuezu, alam ni Aaron na hindi na niya kayang itago pa. Bang, bang, dalawang napakalaking muffled na tunog ang tumunog, at ang Aaron at ang masasamang tao tay ay biglang lumipad ng malakas at nabasag sa ibabaw ng laryo, na napilitang mag-crack ang lahat ng nakapalibot na mga brick. Tiniis ni Aaron ang matinding sakit at pinilit ang sarili na tumalikod at tumingala. Ang buong tao ay biglang tulala. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!